niya. To be very frank, bakit President Marcos Jr.? Precisely because pinagmukha kang elitista at pinagmukha kang elitistang presidente na nasa taas, nasa ivory tower at malayong-malayo ka sa mga normal at regular na Pilipino. Kaya nga. Kasi ang pagbili ng suka sa Isa sa pa yan, tindahan, yung suka niya. to be straightforward about this, is lahat ng Pilipino, kahit nga ako na nasa middle class, pinagbibili ng suka sa tindahan. Kahit maliit na tindahan, kapag nawawalan ka ng suka. It's a representation of regular Filipinos na yun ang ginagawa. Now, yung kanyang ginawang framing na yung kabilang partido or yung ibang kandidato na hindi nasa kanyang slate ay parang nagbumili lang ng suka is a very demeaning. Very demeaning yan sa mga kumakandidato na hindi nasa slate nila at demeaning siya with reference to regular Filipinos who are not elite. And there's only 1% of our population are on top na elite talaga na hindi bumibili ng suka sa tindahan. Dahil may meron silang mga butlers or may mga yaya sila na bumibili at hindi sila bumibili sa maliliit na tindahan at bumibili sila sa mga social na grocery. Yun yung yun yung optics dyan kung i-analyze mo at i-content content analysis ang gagawin mo sa statement ni President Marcos Jr. So, parang sinabi mo na, where the elites sila, mga mababang klaseng tao. O, gano'n naman talaga ang ang implication yun. Sinasabi niya, kami magagaling, kami ma-elitista, kami ang mga the best. Sila, wala yan. Kasi parang bumibili lang na ng suka yan sa tindahan. So parang dinimin mo. Hindi niya naintindihan na the base of the Philippines is a masa. Correct. At lahat ng tao may ganong klaseng ginagawa everyday. Problema sa mga tulad ni Tarela is sweeping kung magsalita. Naturingang spokesperson ng South China Sea sa Tarela pero hindi niya dinidiinan ang distinction ng tinatawag mong international level at domestic jurisdiction. Dapat alam niya to, spokesperson siya, my God. Spokesperson ka, dapat naglilinaw ka ng issue. Ganun yun dapat. Hindi yung sweeping ang mga statement mo as if like internationally recognized, legally binding. Come on, give me a break. We're not stupid people here. Bumibili ng suka, bumibili ng kung ano-ano sa tindahan. So, I don't understand why yun yung hindi ko maintindihan sa proclamation rally na yan Bakit ganyan ang mga lumabas sa bibig ng presidente? Una, yung South China Sea. Ang optics is we are anti-China, they are pro-China. Which is wrong. Which is a very unbecoming of a president for me as far as I'm concerned because that is a very sensitive issue. The South China Sea, you don't play with it and you don't manipulate the issue just for the sake na mayroong ka mga kandidato na pinopromote kasi pwede mo namang gawing iba yun Pwede mong gawan ng paraan na ma-promote mo pa rin sila not in the sense. Ngayon, there's also a distinction. Kami ang hindi bumibili ng suka sa tindahan. So, we are elite, we're good and all that. Sila, parang bumili lang ng suka, sila ay mababang uri sa amin. At wala silang class, wala silang K. Which is also not true. Ganun ang definition ni Bangag. Kasi yung ibang mga kumakandidato, they also have their credentials, they also have their track record, they're very intelligent people. Well, many of them, I would not say all, but I would presume, mga tulad ni Kong Marcoleta, very smart and intelligent people. They have their, track record. So why would you possibly coin them as parang bumili lang ng suka? Kaya diba? Parang ganon. Bakit? Si Pastor Kibuliban, kumakandidato, parang bumili lang ng suka? Parang, my God! Yeah, maybe hindi siya ganun kayaman tulad ni Bongbong Marcos or ng mga senador na mga whoever na sumatakbo sa kanyang slate. But that doesn't mean na wala siyang dignidad or mababang uri siyang tao. Diba? Ganun ang distinction, ang optics Kung i-content, analyze mo siya. Pero so sa akin parang turn off ako na ganun ang kanyang, parang nakaka-turn off Kasi kabangagan nga yun ibang optics yan Pero ganyan ang kanyang nasabi doon sa kanilang proclamation rally na parang Diyos ko Lord. Yes, Prof. Mr. President, i-fire mo kaya kung sinong gumawa ng speech mo. Kung may gumawa ng speech mo, malay ko ba kung sa'yo galing yan? Si Lisa Butod siguro ang gumawa ng speech niya. Sa slate ni BBM. Well, kung ang mga Pilipino nag-iisip at context analyze nila yung mga sinabi doon sa proclamation rally ng partido ni BBM at i-contrast niya doon sa
Halimbawa, yung PDP Laban, kasi ang PDP Laban, alam ko ngayong araw na to nagkaroon ng proclamation rally, nandun kayo ng mga senador. Anong mga sinabi doon? Make a contrast, make an analysis. Tignan nyo kung sino ang mga kandidato na tingin nyo would represent the Daming Filipino tao people nga eh. really. And would never demean the Filipino people. Probably you can have an idea kung sino iboboto nyo. Kasi ganun yan eh. Hindi dapat maging ano to, yung election kasi ngayon, dapat maging election to na ang mga Pilipino ginagamit ang utak para tignan kung sino ang iboboto nila at sino ang hindi. Correct. Yan. Yan. Oh. Ano, bangag? Marcos Jr., Adictos Benedictos na bangag. Unang-una, Marcos Jr. Alam mo ba, kilala mo ba kung ano ang suka? Yan, ang malaking tanong sa iyo. Alam mo ba kung ano ang suka? At huwag mong sasabihin na hindi ka humihigop ng suka na jutang ginimis ka sa bahay ninyo. Baka hindi mo kilala ang suka. Totoo talaga yung sinasabi ni Maharlika. At yung sinasabi ng ibang tao na itong si Marcos Jr. Mababa ang tingin sa mga taong bayan. Kasi noong eleksyon daw, pag nakipag-shake hands ito doon sa mga taong nandoon, ayaw makipag-shake hands. Tinatapi yung mga kamay. Kunyari, pinipili lang niya yung sinishake hands niya. Okay, Marcos Jr. Sabi ni PRRD, isa ka pa ring durugista. Since nakapagsabi ka ng ganyan, na yung iba dyan ay inutusan lang na bumili ng suka at nakakuha na ng certificate of candidacy. So ikaw, nang umupo ka, nang tumatakbo kang pagka-presidente, diba nanonood ka lang ng cartoons na movie? Ano yun? Na cartoons? Tapos bigla mong napag-isipan na, tatakbo ako pagka-presidente. Diba ganun yun? Bangag? So ano ngayon? Ano ba sa talaga ang tingin mo sa suka? Talaga bang napakababa na ng tingin mo sa suka na halos siguro lahat ng mga Pilipino ay mahilig sa suka? Hindi makakakain pag walang suka. Tandaan mo yan. Kaya wag mong maliitin ang suka. Ikaw lang yata ang hindi nakakilala ng suka, tang-ina ka, dahil lumaki ka na laki sa layaw. Mayroon kayong mga katulong na bumili ng suka. Pero I'm sure na mahumihigop ka ng suka. Kupal, di ba? Sinasabi mo niyan, parang dinidescribe mo na ang mga kandidato sa kabila na yung PDP Laban ay mga bababang tao. For your information, mga attorney, ang karamihan doon, puro nakatapos. May mga bar exam yun. Mga professional na attorney yun. Katulad ni Attorney Jimmy Bundok, Attorney Marcolita, Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Hinlo, o sino yung isa, yung may edad na doon, na taga Iloilo ata yun. Si Senator Bongo, professional din naman yan, nakatapos din yan, PMA year yan. O Senator Bato, si Senator Bongo, nakatapos din yata siguro yan, hindi ko lang alam talaga kung ano ni Senator Bongo. Sino pa? Si Philip Salvador. Yan, artista. Ewan ko anong natapos niyan. Ilan lang. Siguro yun, kung totoo mang hindi nakatapos yan sila, ilan lang. Pero wag kang magsasabi na inutusan lang na bumili ng suka, nakakuha na ng certificate of candidacy. Ikaw, anong natapos mo? Mayroon ka bang natapos, Marcos Jr.? Anong profesyon na natapos mo? May diploma ka ba? Wala, di ba? Puro kasinungalingan. Magkaparehas lang kayo ni Pacquiao, di ba? Kunyari, mga gawa-gawa lang siguro sa rekto yung mga diploma ninyo. Anong natapos mo, Marcos Jr.? Di ba puro lang pagsisinghot?
Puro lang pakipaglaki sa layaw, pagdurugista ang natapos mo doon sa Amerika? Oh, pakita mo nga ang certificate mo or diploma mo kung mayroon kang natapos. Ikaw ang dapat hindi makaupo diyan. Bagay sa iyo, hindi suka ang bagay sa iyo, kundi putik. Isa kang putik, namumulot lang ng putik, at bigla nang nagkaroon ng certificate of candidacy at nananalo pang animal ng pagka-presidente. Yan. Huwag mong i-justify, huwag mong i-describe na ang suka. Dinidefine mo lang na ang suka katulad ng mga PDP laban, mahiya-hiya ka naman sa pagmumukha mo, Marcos Jr. Ikaw ang walang diploma, ikaw ang walang natapos. Ikaw ang dapat, yung pagmumukha mo ay mukhang putik ka, na biglang nakakuha ng certificate of candidacy, at marami din ang tanga na nabudol mo, binoto ka, nakaupo ka na isang durugistang presidente. Yan ang sabi ni PRRD. Singhot pa. Suyop pa, more. Kumusta nga pala yung pinsang buo ng asawa mong si Lisa Marcos na nahuli ng CIDG? Nahuli ng mga droga. Kumusta na yon? Huwag mong sabihin palalayain yan ni Lisa Butod, palalabasin yan. Dahil kayang-kaya nyo, di ba? Kayang-kaya nyong magpapalabas, di ba? So ano ngayon? Sino ngayon ang mas nakakahiyang pamilya ng mga durugista? Mahilig magsinghot, mga adik. Kaya takot na takot sa hair follicle drug test. Ang pagka-adik mo. Mismo na si PRRD yan ang nagpapalabas ng pasabog na ikaw isa kang durugistang drug addict ka. So, magpa-hair follicle drug test ka nga sa publiko. Titingnan namin. Ikaw, yung mukha mo, ang dapat mo sanang kinukumpara sa sa suka. Ay, hindi ko naman maliitin ang suka kasi masarap naman ang suka talaga. Mukha mo bangag, isa kang putik. Sa putik ka. O ito pa, yung sinasabi mo na walang yung mga line up mo, walang mga bahid ng dugo. Pinaparinggan mo si Senator Bato. Senator Bato. At least, yung mga binabahiran, pinapatay ni Bato, mga kriminal, mga durugista na katulad mo. Hindi katulad mo, na iwan ko lang, yung mga balita-balita. At ano pa yung sabi mo? Na walang bahid ng pagnanakaw? Mahiya-hiya ka naman, bangag. Yung mga sinasabi mong walang bahid ng mga pagnanakaw yung nasa line up mo. Diyos ko po. Magtanong ka nga sa taong bayan. Yung line up mo, bangag, yung mga tauhan mo, mga recycle. Ano bang nagawa nila noon? Tanungin kita. Katulad mo. Katulad mo, bangag. Ano bang nagawa mo noon? Nang senator ka, nag-congressman ka, or ano yung sa Ilocos? O anong nagawa mo? Wala, di ba? Wala kang achievements, di ba? Mambubudol ka lang na matanda kang sinungaling. Ang dapat na isaksak mo sa utak mo, Marcos Jr., pag-uusapan natin itong issue ngayon, wag mo nang i-diversionary tactic yung mga impeachment, wala kang panindigan, wala kang prinsipyo, wala kang bayag na makontrol mo yung putang ina ang pinsan mong si Romualdez. Kaya ganyan na lang ang excuse mo. Napababayaan ko na lang yung yung Congress kung gagawin nila ang impeachment. Pero kung presidente ka na mayroong kang bayag, mayroong kang isang salita, sinasabi mo na hindi gagawin yung impeachment dahil wala namang mangyayari, hindi naman nakakatulong. So bakit hindi nakikinig sa iyo si Martin Romualdez? Bakit hindi ka pinapakinggan?
Nagpapakita lang na wala kang willpower. Wala kang power bilang presidente. Hawak ka sa liig ni Tambaloslos. Kaya kung anong ginagawa ni Tambaloslos, hindi mo makaya-kayang ipapahinto. Kahit yung ginagawang pagnanakaw, hindi mo pa rin tinatanggal o sinisipa yung kupal na yan. At isa pa, yung nakakainis na sinasabi mo. Na sinasabi mong yung pinabayaan daw nung panahon ng pandemic, na yun sinasabi niya, hindi ko na nakalimutan ko na yung eksaktong words talaga na sinasabi ni Bangag, na marami na pinabayaan daw na namamatay yung mga kababayan natin ng panahon ng pandemic. Diyos ko po! Bangag Marcos Jr., nasaan ka ba nung panahon ng pandemic? May naitutulong ka ba ng panahon na yon? Kung nakikita mo na ang buong mundo, mas marami pang namamatay kaysa atin sa Pilipinas, maraming namamatay sa iba't ibang bansa kaysa kaysa Pilipinas. Ginagawa ni PRRD, ni Tatay Digong, ang lahat para lang maprotektahan ang mga Pilipino na hindi mamamatay ang lahat. Hindi mamamatay sa gutom dahil walang trabaho noon. Talagang close down lahat. Tapos ganyan ang sinasabi mo? Kawalang hiya mo talaga. Siguro, kung ikaw ang presidente noon, panahon ng pandemic, baka kami lahat ng Pilipino ay namamatay. Namatay sa sakit, sa virus, at namamatay sa gutom. Yun. Yan ang tandaan mo pagka walang hiya mo. Talagang pagsisinghot lang ang inatupag mo dahil hindi mo alam. Ginagago ka lang kung sino yung bumubulong sa'yo. Nakikinig ka na. Kumusta na ang flood control budget? Nasaan ang pera? Marcos Jr. 1.4 billion a day. Nasaan na ang pera na trilyones sa flood control? At magkano ang naikurakot, ang ninakaw ninyo ngayon sa 2025 budget, Marcos Jr.? Magkano? Sabi pa nga ni Ungab at ni Congressman Alvarez na na-found out nila na itong budget na ini-insert nila is 241 billion ang nakwinta, ang na-count nila na ini-insert sa budget. Kaya maraming nagfi-filling the blanks kayo, nagfi-filled up the blanks kayo, pero booking pa rin kayo. Magkano ang confidential mo, Marcos Jr.? Mismo ang COA nagsasabi na ikaw ang pinakamalaking naigastos na confidential funds. Pira mo ba yan, Bangag? 'Di ba pira yan namin, mga taxpayer? Wala kang kwenta, hindi ka kasali doon sa mga taxpayer dahil mga tax evaders kayong pamilya. 'Di ba hindi ka nagbabayad ng tax ninyo? Ilang bilyon ang tax ninyo. 'Di ba hindi kayo nagbabayad? Ngayon kasi presidente ka na, baka quits na. Yung mga bayarin ninyo sa tax. Yan ang habol nyo Pamilya kayo mga tax evaders kayo. So kaya ngayon winawaldas mo ang pera namin. Tangina ka. At isa pa, yung sabi mo, oo nga pala, pinaparinggan mo si Senator Bato na may bahid ng dugo daw. Yung grupo na yun, may bahid ng dugo, hindi daw katulad sa kanyang mga line-up niya na walang mga bahid ng dugo, mga hindi pro-China, at pumapalakpak pa daw ang kabilang grupo ng inaabuso tayo ng China doon sa West Philippine Sea. Sino ang pumapalakpak? Bangag. Pakita mo nga. Ipalabas mo nga. Kung sino ang pumapalakpak sa
binabangga ang barko natin ng mga Chinese doon sa dagat, sa West Philippine Sea. Sige nga, ipalabas mo kung sino ang pumapalakpak. At ito ang sasabihin ko sa iyo, Marcos Jr. Ano ba ang nakukuha natin? Ano bang binibigay na tulong ngayon sa paghihimod mo ng puwit kay Biden noon? Kay President Biden. Ano ang naitulong ng Amerika sa iyo, sa atin, sa Pilipinas? Mayroon ba? Kundi yung ginagago ka ng idka-idka na yan. Whereas kung hindi mo inaaway ang China, baka siguro malaki na ang binibigay na tulong ng China sa atin. Tingnan mo yung nangyayari nung panahon ni PRRD. Hindi naman pro-China si Tatay Digong, kundi lahat kaibigan niya. Di ba maraming naitulong ang China sa Pilipinas noong panahon ni Duterte? Kahit yung mga proyekto na build ni Tatay Digong, pinahinto mo na, tang-ina ka, hindi mo na pinagpapatuloy. Ngayon, ubos, bankrupt ang Pilipinas na wala kang infrastructure na nagawa, wala kang proyektong nagawa, kundi naubos ninyo ang pira ng Pilipinas sa pagnanakaw, pagbubulsa. Oo nga, may bahid nga ng dugo ang kabilang grupo. Pinaparinggan mo si Senator Bato, may bahid ng dugo. Ikaw, anong bahid mo? Bahid ng kawatan ng pamilya mo. Lumalamon ka, lumalaki ka, tumatanda ka, sa pirang ninakaw ng pamilya mo, ng parents mo, ng ina at ama mo. O, yan ang bahid mo, bahid kawatan kayong pamilyang Marcos. Pasalamat ka, tang ina ka, na hindi naipasok sa kulungan yung ina mong magnanakaw. Pasalamat ka kay PRRD sana. Malaki ang utang na loob mo sa mga Duterte. Hindi lang sa pagpalibing sa nabulok mong ama, kundi pati yung ina mong magnanakaw na matanda, hindi pinapakulong dahil sa edad niya. Kayo, okay lang nyo, may bahid ng dugo, at least ang pinapatay, durugista, kriminal, na katulad mo durugista, sabi pa ni PRRD, drug addict, sabi ni Tatay Digong yan. Pero ikaw, ang bahid mo, pamilyang kawatan ng Marcos. Di ba si Senator Amy, pro-China? Di ba pro-China yung ate mo? Kapal ng mukha mo, walang hiya ka eh. Nakakagigil ka pakinggan eh. Talagang bangag na bangag kang nagsasalita. Nagbabasa na nga, hindi pa maayos-ayos yung pagbasa ng script. Talagang hindi magkapagsalita ng diretso itong hinayupak na itong presidente na to. Pag walang script, yun talaga ang sinasabi ni Maharlika noon nang ini-interview niya. Humihingi pa ng script ang hayop. Tang inakang kawatan kayong mga Marcos. Kapal